Isipin ninyo, dumating ako sa kasal ng anak kong babae na binigay ko ang buong buhay ko. Pero malamig niyang sinabi, "Tatay, pasensya na pero hindi ka inimbita, umalis ka na." Tahimik akong umalis, durog ang puso dahil sa pagtataksil. Pero sa loob lang ng 2 oras, ang perpektong kasal niya ay naging bangungot. Revenge? Hindi. Katarungan iyon. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan ninyo ang channel at sabihin sa comments kung saan kayo nakikinig ngayon. Nahulog ang baso ng champagne mula sa kamay ko. Nagkalat ang mga kristal na pira-piraso sa marmol na sahig na parang mga nahulog na bituin. Bawat piraso ay sumasalamin sa horror sa mukha ng anak ko. "Tatay, anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Emily ay tumagos sa maingay na usapan ng mga bisita sa kasal. Ang damit pangkasal niya, ang binayaran ko ng $700,000, ay nagkaluskos habang umatras siya. "Hindi ka dapat dumating." Nakatayo akong nanigas sa grand entrance ng ballroom, hawak pa rin ang gift box na sarili kong binalot. Puno ang bawat sulok ng puting rosas na imported mula sa Ecuador. Ang pabango nito ay nahahalo sa mamahaling pabango at paghatol. Ang chandelier sa itaas ay nagbibigay ng bahaghari sa mga dingding na binayaran ko ng 3 buwan na kita para maupahan. "Anak, araw mo ngayon ng kasal." Mas maliit ang tunog ng boses ko kaysa sa inaasahan ko. "Gusto ko lang batiin kayo ni Michael." Dumating si Michael sa tabi niya. Perpektong akma ang tuksedo, matalim ang ngiti na parang lamig ng taglamig. "Ginoong Reyes, sa tingin ko may maling pagkakaintindihan." "Anong maling pagkakaintindihan?" Tumingin ako sa kanilang dalawa, naghahanap sa mukha ni Emily ng batang babae na dating humihingi sa akin na itulak siya ng mas mataas sa swing. Tumingin si Emily sa mga bisita. Mga babaeng naka-designer gown, ang bulong-bulungan sa likod ng kristal na baso ng champagne. Mga lalaking nakalibong piso na suit ay nagpapanggap na hindi nakikinig pero malinaw na nakikinig sa bawat salita. "Ito, pribadong selebrasyon lang ng pamilya," sabi niya. Mahigpit ang boses dahil sa hiya. "Mga immediate family lang." Parang malamig na tubig ang mga salitang iyon. 28 taon ng kwentong pampatulog, school play, at dance recital ay biglang gumuho sa isang pangungusap lang. 28 taon ng pagpili sa college fund niya kaysa sa sarili kong retirement, sa kaligayahan niya kaysa sa kaginhawahan ko. "Binayaran ko ang kasal na ito, Emily." Matatag at factual ang paglabas ng mga salita. "Bawat bulaklak, bawat pinggan, ang damit na suot mo," higpit ang panga ni Michael. "Hindi binibili ng pera ang class, Ginoo." "Tama si Michael," bulong ni Emily. Hindi ako tinatapunan ng tingin. "Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagkakasundo. Hindi mo naiintindihan ang klaseng tao na naririto." Naintindihan ko ng lubos. Ang mga construction worker na nagtayo ng bahay nila ay hindi welcome sa party nila. Ang lalaking nagsakripisyo ng lahat para makapag-asawa ang anak sa mundo nila ay natapos na ang purpose. Sa paligid natin, tumigil na ang lahat ng usapan. Bumaba ang kamera ng photographer. Patuloy ang pagtugtog ng string quartet. Walang kamalay-malay sa drama sa eleganteng background nila. Naiintindihan ko na. Inilagay ko ang gift box sa malapit na mesa, sa pagitan ng hindi hinawakan na champagne at puting orchid. Ayaw kong ipahiya ka. "Tatay, pakiusap, huwag mo nang gawing mas mahirap." Tinitigan ko ang mukha niya, inaalala ang mga features na hinahalikan ko ng good night sa loob ng 18 taon. Ang berdeng mata ng nanay niya na ngayon ay malamig na parang bato sa ilog. Ang ngiti na pinagtrabahuhan ko ng overtime para ma-braces ay ngayon ay tumatalikod sa akin. "Tama ka," sabi ko ng mahina. "Wala akong lugar dito." Parang maraton ng lakad patungo sa labasan. Nag-click ang mga designer heels sa marmol. Nagpatuloy ang bulong-bulungan sa likod ko. May tumawa ng mataas at artipisyal. Mabigat ang polished work boots ko sa makinis na sahig. Sa labas, sinalubong ako ng hangin ng tagsibol na parang kalayaan. Ang parking lot ay puno ng luxury cars na hindi ko kayang bilhin. Ang aking pickup truck ay nakaisa sa malayong sulok. Eksakto kung saan dapat ito sa mundo nila. Kinuha ko ang cellphone ko, matatag ang mga daliri kahit na lahat. 5 taon ng pagbuo ng kumpanya, mula sa wala ang nagturo sa akin ng pasensya.
Kami ba naman mataon ng pagmamahal sa walang pasalamat na anak ang nagturo sa tunay na halaga ng katapatan. Nagliwanag ang screen sa missed calls mula sa lawyer ko tungkol sa property dispute. Nag-scroll ako hanggang sa makita ang ibang numero na hindi ko tinawagan sa loob ng mga buwan, pero bigla kong kailangan. Ang hinintay ko, First Metro Bank Business Services. Sa loob ng ballroom, nagse-celebrate ang anak ko ng bagong buhay nang wala ako. Sa labas, sisimulan ko ang akin nang wala siya. Isang ring lang bago sumagot. Tumunog ang mabibigat na pinto sa likod ko na parang vault na sumasara. Nawala ang wedding music sa bulong habang tumatawid ako sa asphalt patungo sa truck. Bawat hakbang ay mas sadya kaysa dati. Naiwan ang gift box sa mesa nila, inabandona na parang lahat ng ibinigay ko sa kanila. Dala ng hangin ng Marso ang amoy ng malapit ng ulan. Mas madilim na ulap ang nagkatipon sa itaas ng Gothic spires ng venue. Naglalagay ng anino sa mga luxury vehicle na mas mahal kaysa sa bahay ng karamihan. Nag-crunch ang gravel sa ilalim ng boots ko nang marating ko ang truck. Handa na ang susi. Sa loob ng cabin, bumalot sa akin ang katahimikan na parang armor. 3:47 p.m. ang orasan sa dashboard. Sapat ang oras bago magsara ang bangko sa Sabado. Sapat para makagawa ng ilang mahalagang tawag. Nag-scroll ako sa contacts hanggang sa makita ang kailangan. First Metro Bank Business Services. Nagdalawang isip ang daliri ko ng 3 segundo bago pindutin ang call. First Metro, si Patricia ito. Paano ko matutulungan kayo? Patricia, si James Reyes ito. Account number 7794512. Kailangan kong itigil ang ilang authorized transactions. Sige po, Ginoong Reyes. Kunin ko lang ang account ninyo. Pwede pong i-verify ang SSS number at maiden name ng inyong nanay? Standard procedure. Ibinigay ko ang impormasyon habang pinapanood ang mga bisitang dumarating sa harap ng venue. Mga babaeng naka-silk dress, mga lalaking nag-aayos ng mamahaling cufflinks. Wala sa kanila ang nakakaalam kung ano ang malapit ng mangyari. Salamat po, may ilang malaking transaksyon ngayong araw. Alin po ang gusto ninyong itigil? Lahat ng kaugnay sa kasal, venue rental, catering deposit, floral arrangements, photography, music services. Bawat item ay lumabas sa bibig ko na parang inventory. Kailangan pong immediate ang implementation. Sir, malaking halaga po ito. Sigurado po kayo? Lubos na sigurado. Nagbago po ang circumstances. Tumunog ang keyboard sa pause. Kailangan ko po ng authorization codes para sa transaksyon na lampas 500,000. Binigay ko ang codes mula sa memorya. 25 taon ng pagpapatakbo ng construction business ang nagturo sa akin na tandaan ang bawat importanteng numero, bawat detalye ng kontrata, bawat payment authorization. Epektibo na po ang stop payments. Nag-generate na po ang confirmation numbers. May iba pa po ba? Iyon lang sa banking side. Salamat, Patricia. Ang susunod na tawag ay sa Premier Catering Company ng Maynila, ang pinilit ni Emily kahit sobrang mahal. Elegant Affairs Catering. Mga hino, si Marcus ito. Marcus, si James Reyes ito. Tumatawag ako tungkol sa reception ng kasal ni Emily ngayon. Opo, Hinoong Reyes. Maganda po ang takbo. Nagugustuhan ng mga bisita ang appetizers. May financial complication po. Nakansela na ang payment authorization. Kailangan ninyong protektahan ang equipment at natitirang pagkain. Tahimik sa linya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Itinigil na ng bangko ang payment sa kontrata ninyo. Effective immediately. Pero nasa gitna pa po ng service. Hindi pa nga po nahahain ang main course. Sayang nga po ang timing. Mananatiling matatag ang boses ko. Profesional. Maaari ninyong kausapin ang wedding party para sa alternatibong payment. Pinutol ni Marcus ang tawag ng walang ibang sinabi. Matalino. Sumagot ang florist sa pangalawang ring. Blooming Creations, si Susan ito. Susan, si James Reyes ito tungkol sa bulaklak ng kasal ni Emily. Ginoong Reyes, napakaganda po ng arrangements. Sobrang natuwa ang bride sa orchids. May payment issue po. Nakansela na ang authorization ng bangko. Kailangan ninyong kunin ang mga arrangements kung gusto ninyong masalvage ang value. Kunin? Pero integrated na po sa buong venue design.
Business is business, Susan. Magsimula na kayo ng mabilis. 3 pang tawag ang sumunod. Photography, string quartet, linen rental. Pareho ang pattern ng bawat usapan. Professional na courtesy. Pagkatapos ay lumalaking alarma. Pagkatapos ay mabilis na pagputol habang nagmamadali ang vendors na protektahan ang sarili. 4:15 p.m. nang matapos ang huling tawag. Sa windshield, nakita ko ang puting catering van na humihinto sa service entrance. Si Marcus siguro darating para isalvage ang kaya pa. Sa loob ng ballroom, malamang binabati pa ni Emily ang mga bisita. Walang kamalay-malay na ang perpektong kasal niya ay malapit ng maging mamahaling leksyon. Si Michael ay malamang nag-uusap ng business sa mga kaibigan ng tatay niya, confident sa superiority niya sa simpleng construction worker. Wala sa kanila ang naiintindihan kung ano talaga ang nawala nila ngayong araw na ito. Sinimulan ko ang makina at dahan-dahang lumabas ng parking space, dumadaan sa harap ng venue. Sa malalaking bintana nakita ko ang reception na nangyayari. Itinaas ang kristal na baso para sa toast. Eleganting mga figura ang gumagalaw sa makinis na sahig. Lahat ay malapit ng magbago. Biglang umugong ang cellphone ko. Numero ni Emily, hinayaan kong mag-ring. 4:20 p.m. nang dumating ang unang truck. Blooming Creations ang nakalagay sa eleganting script sa puting panel. Si Susan sa manibela kasama ang 2 assistant. Nagpark sila malapit sa service entrance at naglabas ng empty containers ng may business-like efficiency. Sa loob ng venue windows, nakikita ko ang cocktail reception sa full swing. Sumasalamin ang kristal na baso sa liwanag ng chandelier habang naghahalo-halo ang mga bisita sa paligid ng imported orchids ni Emily. Malawak ang galaw ni Michael sa isang bilog ng mga lalaking nakamahal na suit. Siguro ipinapaliwanag ang latest business venture niya. Wala sa bride o groom ang nakapansin sa pagpasok ng team ng florist sa side door. Nakatayo si Emily malapit sa main entrance, nagniningning sa 700,000 na seda at pearls. Tinatanggap ang congratulations mula sa sunod-sunod na kamag-anak. Naririnig ang tawa niya sa buong ballroom, maliwanag at walang alala. Magbabago na yan. Lumabas si Susan sa doorway ng ballroom na may 2 malaking plastic container. Direktang lumakad siya patungo sa main altar arrangement. Ang mga assistant ay sumusunod sa mas maliliit na display. Nagsimulang lumingon ang mga bisita, pagkalito ang pumapalit sa selebrasyon habang nagsisimula silang tanggalin ang centerpiece. Excuse me, lumapit si Emily kay Susan na may practiced smile ng taong sanay mag-manage ng staff. Nasa gitna pa po kami ng reception. Anong kailangan ninyo ay pwede mamaya na lang. Tumuwid si Susan, hawak ang bundle ng puting orchids. Ma'am, si Susan po ito mula sa Blooming Creations. Nakansela po ang payment authorization para sa mga arrangements na ito, 40 minuto na ang nakalipas. Kailangan ko pong bawiin ang aming property. Nag-flicker pero nanatili ang ngiti ni Emily. Imposible po iyon. Binayaran na po lahat weeks ago. Ayon po sa account holder na si James Reyes, direktang tumawag sa amin. Lahat po ng payments ay itinitigil na. Patuloy si Susan sa pag-alis ng bulaklak ng may professional detachment. May written authorization po ako na kunin ang mga arrangements. Kumupas ang kulay sa mukha ni Emily. Sa paligid nila tumigil na talaga ang usapan ng mga bisita. Mabilis na tumawid si Michael sa kwarto. Nagbabago ang ekspresyon mula pagkalito hanggang galit. Ano bang nangyayari rito? Payment issues po, Ginoo. Kinokolekta po namin ang unpaid merchandise. Nagsimulang balutin ng assistant ni Susan ang altar arrangement sa protective plastic. Ganap na hindi katanggap-tanggap ito, namula si Michael. Tawagan ninyo agad ang manager ninyo. Ako po ang manager at malinaw po sa kontrata namin na kapag nakansela ang payments, void na ang service obligations namin. Tumango si Susan sa mga assistant na nagsimulang kolektahin ang table centerpieces habang nanonood ng nanigas ang mga bisita. Dumating ang van ng Elegant Affairs Catering sa labas habang patuloy ang systematic removal ng team ni Susan. Lumabas si Marcus kasama ang 3 staff. Grim ang mukha dahil sa layunin. Sa pagkakataong ito, sa main door sila pumasok. Walang pagsisikap na maging discreet. Pinanood ni Emily ang paglaho ng orchids sa containers. Nagkakabasag ang perpektong composure niya na parang mamahaling China. Dapat may pagkakamali ito.
Hindi gagawin ng tatay ko. Hindi niya kaya. Ma'am, kailangan po naming itigil ang food service kaagad. Lumapit si Marcus na may clipboard. Nakansela po ang payment authorization sa 4/15. Obligado po kaming protektahan ang equipment at natitirang inventory ayon sa kontrata. Tumayo si Michael sa pagitan nila ni Emily. Tumataas ang boses. Ito ang resepsyon ng kasal ko. Hindi ninyo pwedeng itigil sa gitna ng event. Pwede po naming gawin at kailangan naming gawin. Kapag nakansela ang payment authorization, standard procedure po na protektahan agad ang assets. Sininyasan ni Marcus ang team niya na nagsimulang takpan ang serving stations ng puting tela. Nagkagulo ang mga bisita, hindi na hinawakan ang mga baso ng champagne. Nagbago ang mga usapan sa nag-aalalang bulungan. May tumunog na cellphone, matalim at nakakagambala sa tense na hangin. Tumigil ang string quartet nang dumating ang equipment coordinator nila. Tumahimik ang mikropono, napatay ang speakers. Kahit ang ambient lighting ay nagbago nang i-disconnect ng sound technician ang mixing board. Nakatayo si Emily sa gitna ng nagbabagsak na reception. Malinis pa rin ang damit pangkasal sa gitna ng chaos ng nawawalang services. Hindi pwede mangyari ito. Hindi ngayon. Hindi ganito. Emily, anong klaseng arrangement ang ginawa ng pamilya mo? May bagong hinala na ang boses ni Michael. Lumilipat ang galit mula sa vendors patungo sa nobya. Hindi ko alam. Dapat ay naayos na lahat. Nabali ang boses niya sa unang tunay na hinala ng panic. Dumating ang venue coordinator. Nakapress ang cellphone sa tenga. Nag-uusap ng urgent na bulong. Lumapit siya kay Emily ng halatang ayaw. Mrs. Anderson, kausap ko lang po ang accounting department. Lahat po ng payments para sa event ngayon ay mula sa isang account na pag-aari ni James Reyes. Nakansela na po ng account holder ang authorization sa bawat transaksyon. Biglang gumuho ang composure ni Emily. Ang batang babae na pinalayas mula sa sariling selebrasyon ay sa wakas ay naunawaan ang lawak ng generosity ng tatay at ang consequences ng kalupitan niya. Kinuha niya ang cellphone nang nanginginig ang mga daliri, nag-scroll sa pamilyar na contact. Sa labas ng parking lot, nagsimulang tumunog ang cellphone ko. Ang pangalan ni Emily ang sumalimbay sa screen. Sa pamamagitan ng windshield, nakita ko ang silhouette niya sa pintuan ng venue. Desperadong nakapressed ang cellphone sa tenga. Hindi ko sinagot. Hindi pa. 25 taon ng pagmamahal sa babaeng yon ang nagdala sa momentong ito. 25 taon ng paniniwala na ang sakripisyo ay magbuo ng karakter imbes na sirain ito. 3 taong gulang siya nang mamatay ang nanay niya. Kinain ng cancer si Sarah sa loob ng 6 na brutal na buwan. Iniwan ako na may toddler na humihingi ng nanay tuwing umaga at gabi. Pwede sanang mabilis akong makapag-asawa ulit, makahanap ng makakatulong sa pagpapalaki sa kanya. Pero pinili kong maging lahat ng kailangan niya. Daddy, isa pang kwento pa po? Tanong niya sa edad na 5, nakayakap sa dibdib ko sa pink na pajamas. 3 na akong nagbasa, may early morning meeting pa sa mga investor. Pero ang berdeng mata niya, mata ni Sarah, puno ng tiwala. Siyempre anak, lagi may oras ang daddy para sa iyo. Naging motto ko iyon. Lagi may oras si James Reyes para kay Emily, at pera, at anumang kailangan niya para maging masaya. Ang private school tuition ay sumakop sa kalahati ng quarterly profit nang siya ay mag-8. Pinakamabuting edukasyon na mabibili ng pera. Sabi ko sa sarili habang nagsusulat ng tseke na nangangahulugan ng mas kaunting business expansion, mas maliit na personal budget. Niyakap niya ako nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa St. Scholastica's Academy. Salamat Daddy. Mag-aaral talaga ako ng mabuti at ipagmamalaki kita. Nag-aral nga siya ng mabuti, straight A's sa elementary, school plays kung saan nakaupo ako sa front row, ang construction calloused hands ko ay mas malakas ang palakpak kaysa sa iba. Hinahanap niya ako pagkatapos, beaming sa accomplishment. Nakita mo ba Daddy na naalala ko lahat ng lines ko? Ikaw ang iniisip ko habang ginagawa ko iyon. Nagbago ang high school. Ang St. Scholastica's ay nangangahulugan ng mayayamang classmates na may trust funds at summer homes. Nagsimulang mapansin ni Emily ang mga pagkakaiba. Ang Sweet 16 party niya ay mas mahal kaysa sa kotse ng iba. BMW sa driveway.
professional na catering, designer decorations. Lahat ng iba ay BMW ang binigay ng tatay nila. Nakakahiya naman ang Honda na ito. 2015 iyon, unang beses na naging expected ang pera imbes na appreciated. Dapat ko sanang napansin ang warning sign. Halos mabankrupt ang business expansion dahil sa college expenses. Ang Ateneo de Manila University, ang dream school niya, ay nangangailangan ng sakripisyo lampas sa tuition, sorority dues, spring break sa Boracay, study abroad sa Europe. Bawat semester ay may bagong financial demand. Tatay, kailangan ko ng 200,000 para sa business fraternity trip. Essential po iyon para sa networking. Naging transaction requests ang mga tawag. Bumaba ang pagbisita sa bahay sa holidays lang. Kapag tumatawag siya, eksakto lang ang haba ng usapan para ipaliwanag kung bakit kailangan niya ng pera at kung gaano kabilis ito i-transfer. Graduate school ang nagdala kay Michael sa buhay niya. Old money, family connections, lahat ng hindi ko maibigay kahit dekada ng pagsisikap. Nagsimulang magkomento si Emily tungkol sa itsura ko sa family gatherings. Maaari bang magsuot ka ng iba kaysa sa work boots kapag bumisita? May mga kaibigan ni Michael? Ang babaeng dating nagpapasalamat sa kwentong pampatulog ay ngayon ay nahihiya sa lalaking nagbigay ng lahat ng gusto niya. Walang halaga ang tagumpay sa construction sa bagong social circle niya. Ang pagbuo ng kumpanyang nagpundar sa lifestyle niya ay ginawa akong unsuitable para sa lifestyle na iyon. Noong nakaraang Pasko, ipinakilala niya ako sa magulang ni Michael bilang tatay ni Emily, may-ari ng maliit na construction company. Maliit na kumpanya. 25 taon ang pagbuo ng Reyes Construction mula sa wala, nag-e-employ ng 60 tao, kumikita ng sapat para suportahan ang princess lifestyle niya, nabawasan sa maliit na kumpanya. Tatay, kailangan namin pag-usapan ang funding ng kasal. May certain expectations ang pamilya ni Michael para sa ceremony. Hindi salamat sa pag-aalok na magbayad, hindi kami magpapasalamat sa tulong mo. Mga expectations na parang ang buong buhay ko ay umiiral lamang para matugunan ang social requirements niya. Ang wedding planning meetings ay parang business negotiations. Dala ni Emily ang spreadsheets. Nagbigay ng opinyon si Michael tungkol sa cost efficiency. Wala sa kanila ang nag-acknowledge na bawat line item ay kumakatawan sa mga buwan ng paggawa ko. Bulaklak na imported mula sa Ecuador. Champagne na mas mahal kada bote kaysa sa daily wage ng mga manggagawa ko. Damit na mas mahal kaysa sa monthly rent ng karamihan. Hindi ito tungkol sa pera, tatay. Tungkol ito sa quality. Alam ng pamilya ni Michael ang quality. Quality na binayaran ng pera ko, pero binabawasan ng presensya ko. Ang mismong tagumpay na nagbigay daan sa dream wedding nila ang ginawa akong masyadong common para dumalo. Biglang umugong ulit ang cellphone ko. Pang 14 na tawag ni Emily mula nang matapos ang usapan namin. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Tatay, pakiusap. Kausapin natin ito ng maayos. Nabali ang boses ni Emily sa speaker, pagod na ang pumalit sa panic kahapon. Ang legal document na ito, hindi ito totoo. Naupo ako sa kitchen chair, may steaming na kape sa tabi. Sa labas ng bintana, payapa ang Sunday afternoon ng Maynila. Mga pamilya naglalakad ng aso, mga bata sumasakay ng bisikleta. Normal na tao na nabubuhay ng normal na buhay. Totoo ang document, Emily. Totoo rin ang 30 days na ibinigay sa iyo para sumagot. Pero 50 million iyon, imposible iyon. Hindi mo sinabing loan iyon. Hindi ko rin sinabing gift iyon. Nag-assume ka lang. Sa background narinig ko ang matalim na boses ni Michael. Nag-rustle ang papel, tunog ng taong naglalakad-lakad. Emily, kailangan kong maintindihan ang isang bagay, sabi ko. Nananatiling level ang boses. Sino ba talaga ang plano mong tawagan para sa tulong sa sitwasyong ito? Tahimik sa linya. Pagkatapos, pamilya, kaibigan, mga taong nagmamahal sa akin. Naintindihan ko, may 29 days ka pa. Magsimula ka ng tumawag. Pinutol ko ang usapan at inilagay sa silent ang cellphone. Hayaan si Emily na matuklasan ang alam ko na. Halos 50 milyon na utang ay magpapakita kung sino talaga ang handang tumulong at sino ang magpo-politely decline. Patuloy na tumunog ang cellphone sa buong hapon
Ang pangalan ni Emily ay lumalabas at nawawala sa screen na parang distress signal. Hinayaan kong hindi sinagot ang bawat tawag, hindi napakinggan ang bawat voicemail. Sa gabi, tumigil na ang mga tawag. Ang Lunes ng umaga ay nagdala ng ibang klaseng katahimikan. Walang frantic messages mula kay Emily, walang desperate voicemails, tahimik lang. Nagmaneho ako sa construction site kung saan nagsisimula kaming mag-break ground ng bagong office complex. Ang physical work ay laging nakatulong sa malinaw na pag-iisip. Ang tunog ng makina, amoy ng sariwang lupa, kasiyahan ng pagbuo ng isang bagay na solid at permanente. Lumapit sa akin ang foreman kong si Dave bandang 10:00 ng umaga. "Boss, parang iba ka ngayon. Okay ka lang ba?" "Family situation," sagot ko. Pinapanood ang excavator na naglilinis ng foundation space. "Minsan kailangan mong gumawa ng mahihirap na desisyon para sa kabutihan ng iba." "Anak ba?" "Ganun ba?" Biglang umugong ang cellphone. Text message mula kay Emily. "Tatay, sinubukan ko ng makausap ang pamilya at kaibigan. Lahat shocked sa halaga. Pakikalmahan mo ako." Binura ko ang mensahe ng walang sagot. Isa pang text 1 oras pagkatapos. Sabi ni Tita Margaret hindi siya makikialam. Sabi niya dapat matuto ako ng responsibility. Ano ba ibig sabihin nun? Pagkatapos ay isa pa. Hindi na ako sinasagot ni Sarah. Nagtatanong si Lisa kung bakit hindi ako nagtrabaho. Parang ginawa ko ang mali. Patuloy ang mga mensahe sa buong hapon. Bawat isa ay nagpapakita ng lumalaking isolation ni Emily. Nahihirapan ang college roommate niya sa usapan. Nagulat ang mga sorority sisters sa financial details. Ang iilan pang kaibigan ay hindi makakatulong sa ganung halaga. Si Michael ay may sariling problema. 3 beses na raw tumawag ang nanay niya na humihingi ng paliwanag. Gusto ng tatay niya ng family meeting tungkol sa reputation management. Nagtatanong ang kapatid niya ng pointed questions tungkol sa financial disclosure bago ang kasal. Sa Martes, malinaw na ang pattern. Ang support network ni Emily ay gumuho sa bigat ng halos 50 milyon na utang. Ang mga taong nag-enjoy sa generous, entertaining at expensive gifts niya ay biglang nawala ng kailangan niya ng financial assistance. Sa Miyerkules, ibang mensahe na, "Tatay, pinipilit ni Michael ang pamilya niya na pag-isipan ng annulment. Sabi nila ang kasal namin ay base sa financial deception. Pakikalmahan mo ako para maayos natin." Halos ngumiti ako. Mas mabilis na raw nakita ng pamilya ni Michael ang katotohanan kaysa sa anak nila. Mas maikli ang mensahe sa Huwebes. Walang tumutulong. Lahat may dahilan. Halos hindi na nagsasalita si Michael sa akin. Gusto ng magulang niya na makita niya ang lawyer para maprotektahan ang assets niya. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang nagbago ang lahat. 21 days remaining. Natututo na si Emily kung ano talaga ang ibig sabihin ng financial independence kapag hindi mo na-develop ang skills para marating ito. Patuloy ng maayos ang edukasyon. Ang katahimikan sa Biyernes ng umaga ay ibang-iba. Walang text mula kay Emily, walang desperate voicemail. Tahimik na hindi ko maiwasang i-check ng 2 beses ang cellphone ko kung gumagana pa ba. Nagsimula ang kontra-atake. Lunes. Kumatok ang assistant ko, si Rachel. Sa opisina ko bandang 9:00 ng umaga, hawak ang printed email na may obvious concern sa mukha. "Sir, may inquiry ito mula sa business world. Tinatanong nila tungkol sa family troubles na nakakaapekto sa operations ng kumpanya." Binasa ko ang email ng 2 beses. Profesional na wika pero matalim ang tanong tungkol sa stability ko at treatment sa pamilya. May gumagawa ng tawag. "May ideya ka ba kung paano nila nalaman?" May isa pa po. Inabot niya ang tablet na may Facebook post na mahigit 200 shares. Wedding photo ni Emily, maganda at nagniningning, sinundan ng emotional text na naglalarawan sa heartless na tatay na sumira sa espesyal niyang araw at ngayon ay humihingi ng imposible na bayad bilang parusa. Pininta ako ng post bilang unstable na lalaki na naghihiganti sa anak dahil sa perceived slights. Daan-daang comments ang nagpahayag ng shock at simpatiya. Ilan ang nagtag sa lokal na business owners na matagal ko nang nakatrabaho. Tumunog ang cellphone ko. Si Kuya Bob mula sa concrete supplier, 20 taong business partner. "James, nakikita ko ang ilang concerning things online.
May mga nagsasabing may issue ka sa wedding expenses ng anak mo. Kuya Bob, may dokumentasyon na nagpapakita ng ibang kwento. Sana nga, dahil may mga nagtatanong tungkol sa kontrata mo sa gobyerno. Alam mo kung paano ang politika rito. 3 pang tawag ang sumunod sa loob ng 1 oras. Lahat nagpapahayag ng concern. Lahat nag-iingat na magtanong tungkol sa mental state at business decisions ko. Busy sina Emily at Michael. Madali kong natuklasan ang strategy ni Michael. Ang apelyido nila ang nagbubukas ng pinto sa social circles ng Maynila. Ang connections ng pamilya Anderson ay umaabot sa country clubs, charity boards, at professional organizations kung saan mahalaga ang reputation. Ginagamit nila ang mga iyon para ikalat ang narrative ni Emily ng victimhood. Nagbubuzz ang lokal na Facebook groups sa second-hand versions ng kwento. May-ari ng construction company humihingi ng 25 milyon mula sa anak pagkatapos sirain ang kasal. Businessman sa Maynila nagdemanda sa sariling anak dahil sa wedding expenses. Bawat retelling ay lalong dramatic, lalong nakakasira. Sa tanghali, 7 business-related calls na ang natanggap ko. Lahat nagpapahayag ng concern. Nagtatanong ang presidente ng Rotary Club tungkol sa state of mind ko sa upcoming community projects. 3 separate contractors ang nagbanggit na may naririnig sila na maaring makaapekto sa working relationship natin. Maingat na pinili ni na Emily at Michael ang battlefield. Sa lungsod tulad ng Maynila, ang reputation ay currency. Sirain ang standing ng isang tao sa business community, sinisira mo ang kabuhayan niya. Isang crucial factor lang, ang mali ang kalkulasyon nila. Nagmaneho ako pa uwi at kinuha ang dokumentasyon na tinulungan i-organisa ni Atay Margaret. 25 taon ng financial records na nakategorize at na-summarize. Bawat cheque, bawat payment, bawat expense na hindi kailanman tinanong o pinasalamatan ni Emily. Pagkatapos ay gumawa ako ng sariling mga tawag. Atay wasa, Margaret, kailangan kong mag-schedule ng press conference bukas ng umaga. Lilipunin natin ang buong financial documentation. Sigurado ka ba? Kapag nailabas na ang impormasyong ito, wala nang balik. Nailabas na nila. Ngayon naman ang oras ng katotohanan. Ang susunod na 6 na oras ay methodical preparation. Direktang kinausap ko ang business world, nag-aalok ng complete financial transparency. Tinawagan ko ang 3 reporters na naabot ng kampanya ni Emily, nangangako ng documented evidence na magsasabi ng totoong kwento. Pinakamahalaga, tinawagan ko ang 25 taon na business partners, community leaders at professional associates. Mga taong nakakita sa akin na magbuo ng kumpanya mula sa wala. Mga taong nakakita sa dedikasyon ko sa negosyo at pamilya sa loob ng dekada. Dave, tatawagan ko ang lahat sa contractor list natin. May kwentong lalabas bukas na magseset ng record tungkol sa sitwasyon ni Emily. Sa gabi, may confirmation na ang business world ay magra-run ng feature story. Sumang-ayon ang lokal na news stations na i-cover ang press conference. Nakopya at handa na ang dokumentasyon para sa distribution. 3 araw ang tumagal ng atake ni Emily. 1 umaga lang ang response ko. Ang katotohanan, kapag maayos na dokumentado at propesyonal na ipinakita, ay mas malakas ang boses kaysa sa social media manipulation at emotional appeals. 24 days remaining sa legal deadline. Sa susunod na hapon, mauunawaan na ni Emily na ang pagsira sa reputation ay laro na pinakamabuting laruin ng mga may tunay na substance na ipagtatanggol. Dumating ang Martes ng umaga na may katumpakan ng construction schedule. Sa eksaktong 9:00 ng umaga, inilathala ko ang 25 taon ng financial documentation sa bawat platform na dinungisan nina Emily at Michael ng kanilang kasinungalingan. Methodical, professional, hindi maikakaila ang presentasyon. Bank statements na nagpapakita ng 50 milyon sa payments sa loob ng 25 taon. Categorized spreadsheets na nagbre-breakdown ng education costs, transportation expenses, housing support, at lifestyle funding. Mga larawan ni Emily sa bawat stage ng pampered life niya. Bawat imahe ay may katapat na financial support, complete transparency. 25 taon ng parental support na dokumentado, nasa headline ang pinili kong salita. Sa ibaba, comprehensive timeline na nagpapakita ng pag-unlad ni Emily mula grateful child hanggang entitled adult, bawat piso na ginastos, dokumentado at na-verify. Agad ang response.
Sa loob ng 1 oras, nagsimulang tumunog ang cellphone ko sa ibang boses. Hindi concern ngayon, suporta. James, hindi ko alam ang lawak ng suporta na ibinigay mo, sabi ni Kuya Tom mula sa electrical supply. Ang mga anak ko ay nasa kolehiyo at 800,000 lang ang ginagastos ko kada taon total. Ikaw, ganoon kada semester. Tumawag muli si Kuya Bob. Pasensya na. Pagkatapos makita ang bank records, naiintindihan ko na talaga ang pinagdadaanan mo. Ganong level ng entitlement ay masisira ang sinumang magulang. Tulad ng avalanche sa reverse, ang pagbabago ng social media momentum. Ang mga comments na sumuporta sa victim narrative ni Emily ay biglang nagmukhang naive laban sa financial reality. Screenshots ng bank statements na nagpapakita ng 3 million annual college tuition payments. Resibo ng 3 luxury cars. 28 taon ng housing, damit at lifestyle expenses na imposible para sa karamihan ng pamilya. Tumawag si Attorney Margaret bandang 11:00 ng umaga. James, extraordinary ang response. Gusto ng business world na mag-run ng feature story tungkol sa financial responsibility at entitlement. Napagbago mo ang reputation attack sa community education moment. Sa tanghali, mukhang pathetic na ang original Facebook post ni Emily laban sa bundok ng ebidensya na inilabas ko. Nagbabahagi na ang mga tao ng dokumentasyon ko na may comments tulad ng, "Ito ang tunay na sakripisyo ng magulang." At hindi nakakagulat na humihingi na siya ng bayad. Ganong level ng suporta ay full-time job na. Lubos na nagrally ang construction community ng Maynila. Ang mga kontraktor na dating nagtanong tungkol sa stability ko ay ngayon ay nagbabahagi ng kwento tungkol sa work ethic at integrity ko. Naglabas ng public statement ang presidente ng Rotary Club na sumusuporta sa posisyon ko. Kahit ang opisina ng alkalde ay naglabas ng comment tungkol sa kahalagahan ng financial responsibility sa family relationships. Nag-text si Dave mula sa construction site. "Boss, pinag-uusapan ng crew ang sitwasyon mo, lahat nasa likod mo. Hindi makapaniwala kung ano ang ginawa sa iyo ni Emily." Pinili ng lokal na news stations ang kwento bilang human interest piece tungkol sa parental sacrifice at accountability. Madali ang trabaho nila dahil sa documented evidence. Ipakita lang ang facts at hayaan ng viewers na mag-draw ng sariling konklusyon. Spectacular na backfire ang atake ni Emily. Ang pagpapakita niya bilang victim ay hindi makakaligtas sa contact ng 25 taon na documented financial reality. Ang komunidad na pansamantalang nagtanong sa stability ko ay ngayon ay nagtatanong sa kanya. Ang connections ng pamilya ni Michael ay gumana laban sa kanila ngayon. Nakikita na ng social circle nila kung anong klasing tao ang pinayagan nilang pumasok sa network. Ang credibility ng pamilya Anderson ay ginagamit na para ikalat ang kasinungalingan tungkol sa respected businessman na nagturo lang ng katotohanan. Sa gabi, lubos nang nag-reverse ang narrative. Hindi victims sina Emily at Michael ng malupit na tatay. Mga entitled na individual sila na inatake ang generous na magulang nang sa wakas ay magtakda ito ng boundaries. Ang dokumentasyon ang nagsalaysay ng kwento na hindi makakalaban ng emotional manipulation. Bawat bank statement ay kabanata sa 25 taon ng sakripisyo. Bawat resibo ay ebidensya ng pag-ibig na kinuha ng walang pasasalamat. Biglang umugong ang cellphone ko sa text mula kay Emily. "Tatay, pakikalmahan mo ang financial records na yan. Sinisiraan na kami ng mga tao." Binura ko ang mensahe ng walang sagot. 23 days remaining. Halos tapos na ang edukasyon. Sa alas 6:47 ng umaga Miyerkules, biglang tumunog ang cellphone ni Michael. Nagising kaming pareho sa hindi mapakali na tulog. Mas maliit ang pakiramdam ng hotel room sa bawat oras na lumilipas, puno ng bigat ng social media, sakuna at lumalaking financial pressure. "Michael, ito ang tatay mo. Ang boses ay may unmistakable authority. Kailangan nating mag-usap kaagad." Pinanood ni Emily ang pagkupas ng kulay sa mukha ni Michael habang nakikinig siya sa demands na hindi niya naririnig ng malinaw. Mga maikli, defensive na sagot. "Opo, naiintindihan ko ang implications." Hindi ko alam ang lawak ng dokumentasyon. Mas komplikado ang sitwasyon kaysa inaasahan natin."
12 minuto ang usapan. Nang ibaba ni Michael ang tawag, tinitigan niya ang cellphone ng matagal bago magsalita. Gusto ng pamilya ko na umuwi ako ngayon. Umuwi? Pansamantala lang to, Michael. Magpapakalma ang tatay ko kapag… Emily, tumigil ka. May finality ang boses niya na hindi pa niya narinig dati. Tumanggap ang tatay ko ng tawag kahapon mula sa 3 business partners na nagtatanong tungkol sa family troubles natin. Ang country club ay puno ng chismis tungkol sa association ng pamilya Anderson sa financial fraud. Financial fraud, kalokohan iyon. Family dispute lang ito na lumaki. Nagsimulang maglabas ni Michael ng damit mula sa drawer, itinutulak sa maleta ng matalim at galit na galaw. Inilathala ng tatay mo ang bank records na nagpapakita ng halos 50 milyon na suporta na hindi mo kinilala. Sa social circle ng pamilya ko, mukhang deception yon sa pinakamabuti, manipulation sa pinakamasama. Tumaas ang panik sa dibdib ni Emily na parang malamig na tubig. Aalis ka? Kakasal lang tayo 6 na araw na ang nakalipas. 6 na araw na sumira sa professional reputation ko at sa standing ng pamilya ko sa komunidad. Lalong naging agresibo ang pag-impake ni Michael. May trust fund ako, Emily. Business prospects, future na nakadepende sa pagpapanatili ng ilang relasyon. Ano ang tungkol sa relasyon natin? Ano ang tungkol sa marriage vows natin? Huminto si Michael sa pag-impake at tiningnan siya ng direkta sa unang pagkakataon mula sa tawag. Anong marriage? Dinala mo ako sa financial disaster nang walang babala. Humihingi ang tatay mo ng halos 50 milyon na bayad at wala kang paraan para mabayaran iyon. Sabi ng family lawyer ko, kailangan kong protektahan ang sarili ko mula sa potential liability. Liability? Asawa mo ako. Financial burden ka na walang assets at may malaking utang. Parang physical blow ang mga salita kay Emily. Hindi kayang i-associate ng pamilya ko ang sarili sa ganitong level ng skandal. Biglang umugong ang cellphone ni Emily na tahimik sa loob ng mga araw. Text mula sa nanay ni Michael. Emily, mahal, kailangan umuwi ni Michael. Family obligations, naiintindihan mo naman. Ang kagandahang loob ay lalong nagpalala. Kahit ang nanay ni Michael na nagpuri sa grace at beauty ni Emily sa kasal, ay pinuputol ang ugnayan ng may surgical precision. Michael, pakiusap? Kaya nating ayusin ito ng magkasama. Galit lang ang tatay ko pero mahal niya ako. Lilipas din ito. Tingnan mo ang paligid mo, Emily. Itinuro ni Michael ang laptop niya. Bukas pa rin sa devastating social media comments. Hindi ito lilipas. Inilathala ng tatay mo ang financial records mula 25 taon na ang nakalipas. Tinatawag ka na ng mga tao na trust fund baby na hindi kailanman nagtrabaho kahit isang araw sa buhay. Tama sila. Ang akusasyon ay sumakit dahil totoo ito. Hindi kailanman nagtrabaho si Emily ng lampas sa 6 na buwan. Hindi kailanman nag-ambag sa sariling suporta. Hindi kailanman nagtatanong kung saan nanggaling ang komportabling lifestyle niya. Daughter lang ako. Dapat suportahan ng tatay ang mga anak. Hindi hanggang 50 milyon sa loob ng 25 taon ng walang pasasalamat o reciprocation. Isinara ni Michael ang zipper ng maleta. Ang pamilya ko ay gumagalaw sa circles kung saan ang mga tao ay nakakapag-ambag sa lipunan. Nagbuo sila ng negosyo, sumusuporta sa charity, lumilikha ng value. Ano ang nilikha mo kundi gastos? Naramdaman ni Emily ang pagkabali ng isang bagay sa dibdib niya. Hindi lang ang kasal, kundi ang pag-unawa niya sa sarili at sa lugar niya sa mundo. Saang pupunta ako? Wala akong pera para sa hotel. Maxed out na ang credit cards ko. Wala nang nagsasalita sa akin. Huminto si Michael sa pinto, kamay sa handle. Tawagan mo ang tatay mo. Magsorry ka. Tanggapin mo ang responsibilidad. Baka matulungan ka pa niyang maging tunay na adult. Michael, pakiusap. Huwag mo akong iwan mag-isa. Emily, mag-isa na ako sa kasal na ito mula nang magsimula. Hindi ka nag-ambag ng anuman kundi expectations at gastos. Bahagyang lumambot ang boses niya. Baka kapag nawala ang lahat, ay matuto ka ng isang bagay na hindi kailanman natutunan ng pera ng tatay mo. Isinara ang pinto ng may devastating finality. Tinitigan ni Emily ang hotel room na biglang naging malawak at walang laman. Nakabitin pa rin ang damit pang kasal sa closet,
Paalala ng 6 na araw na sumira sa buong buhay niya. Walang asawa, walang family support, walang kaibigan, walang pera. Sa unang pagkakataon sa loob ng 28 taon, lubos na mag-isa si Emily Reyes Anderson. Kinuha niya ang cellphone at nag-scroll sa numero na hindi niya tinawagan mula noong unang desperate na Sabado. Ang kontak ng tatay niya ay lumitaw sa screen na parang lifeline na hindi niya sigurado kung deserve niyang hawakan. 22 days remaining para makahanap ng halos 50 milyon na wala siya, para buuin ulit ang relasyon na sinira niya, para maging taong hindi pa siya naging. Isang ring lang bago sumagot ang pamilyar na boses. Hello, Emily. Walang init sa boses na kinagisnan ko, pero walang kalupitan din. Kalmado lang na pagkilala na ang anak niya ay sa wakas ay tumatawag pagkatapos mawala ng lahat. Tatay. Bali ang salita halos bulong lang. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Magsimula sa katotohanan. Naintindihan mo ba ang nangyari sa linggong ito? Tinitigan ko ang hotel room sa paligid ko, ang kawalan ni Michael, ang laptop screen na puno pa rin ng daan-daang comments na naninisi sa akin. Ang bigat ng 28 taon ng walang isip na entitlement ay bumagsak na parang gumuho na gusali. Nawala ang lahat. Umalis ang asawa ko kaninang umaga. Pinutol ng pamilya niya ang lahat ng ugnayan. Wala akong pera para sa hotel bill ngayong gabi. Nabali ang boses ko. Lahat ay galit sa akin. Naiintindihan mo ba kung bakit? Nabitbit ang tanong sa hangin na parang hamon. Sa loob ng 28 taon, sinisi ko ang iba sa mga problema ko, gumawa ng excuses, naghanap ng iba na sisihin sa bawat consequence. Hindi sa pagkakataong ito. Dahil tinrato kita bilang bank account imbes na tao. Dahil hindi ko pinahahalagahan ang sakripisyo mo para sa akin. Dahil ako ay selfish, entitled at malupit. Tahimik sa linya. Narinig ko ang paghinga niya, pinag-iisipan ang mga salita ko. Magpatuloy ka. Nakita ko ang financial records na inilathala mo, 50 milyon sa loob ng 20 taon. Hindi ko kailanman tinanong kung saan nanggaling ang pera. Hindi ko pinasalamatan ng maayos. Hindi ko iniisip kung ano ang isinakripisyo mo para mabigyan ako. Malayang dumaloy ang luha ngayon, ang unang tunay na luha na iniyak ko mula nang magsimula ito. Pinalayas kita sa sarili kong kasal, kasal na binayaran mo ng buo. Ano pa? Sinubukan kong sirain ang reputasyon mo nang tumindig ka sa akin. Nagsinungaling ako tungkol sa iyo sa social media. Pinapakalat ko sa pamilya ni Michael ang mga rumor tungkol sa karakter mo. Ang mga pag-amin ay parang pag-alis ng lason mula sa infected na sugat. Naging lahat ako ng mali sa mga spoiled na batang hindi lumalaki. Emily, bahagyang lumambot ang boses niya. Naalala mo ba noong 8 ka pagkatapos mamatay ng nanay mo? Yakap mo ako tuwing gabi at sinasabi mong ako ang pinakamabuting daddy sa mundo. Naalala ko. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat dahil mahal kita. Pero sa daan, ang pagbibigay ng lahat ay naging dahilan kung bakit tumigil ka sa pagmamahal sa akin pabalik. Hindi ko kailanman tinigilan ang pagmamahal sa iyo, tatay. Hindi ko lang ipinakita. Tumigil ako sa pagiging mapagpasalamat. Tumigil ako sa pagiging anak at naging consumer na lang. Ano ang gusto mo sa akin ngayon? Kinilabutan ako sa tanong dahil alam kong hindi ito tungkol sa immediate help lang. Tungkol ito sa anong klaseng relasyon ang posible natin sa hinaharap. Gusto kong kitain ang respeto mo. Gusto kong maging ang anak na deserve mo. Gusto kong matuto na maging adult na nakakapag-ambag imbes na puro lang kumuha. Pinunasan ko ang mata gamit ang likod ng kamay. Pero una, kailangan ko ng tulong para mabuhay hanggang maipakita ko na kaya kong magbago. Anong klaseng tulong? Kailangan ko ng sapat na pera para manatili sa hotel ng 1 linggo habang naghahanap ako ng trabaho. Kahit anong trabaho. Kailangan ko ng pagkakataon na patunayan na kaya kong suportahan ang sarili ko. Emily, kapag tinulungan kita sa pagkakataong ito, may conditions. Kahit ano, magkakaroon ka ng employment sa loob ng 2 linggo. Hindi ko alintana kung maglilinis ka ng opisina o maghihintay ng mesa. Ang pride ay luxury na hindi mo na kayang bayaran. Naiintindihan ko. Walang financial requests sa loob ng 6 na buwan. Patunayan mo na kaya mong mabuhay sa kinikita mo. Opo, magsasalita tayo 1 beses sa 1 linggo.
Pero usapan ng dalawang adult, hindi ng magulang at dependent na anak. Gusto ko iyon. Gusto kong kitain ang karapatang maging anak mo ulit. Emily, maglilipat ako ng 50,000 sa account mo. Sapat iyan para sa hotel sa loob ng 1 linggo at basic groceries. Pagkatapos niyan, ikaw na mag-isa. Tatay, salamat. Alam ko hindi ko deserve. Tama ka, hindi mo deserve. Pero lahat ay may isang pagkakataon na lumaki. Kahit sa edad na 28. May parehong sternness at pag-asa ang boses niya. Emily, mahal kita palagi. Ngayon gusto kong makita kung kaya ko ring respetuhin ka. Hindi kita bibiguin. Hindi na. Makikita natin. Mahal kita, anak. Natapos ang tawag, pero sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo, naramdaman ko ang iba kaysa sa kawalan ng pag-asa. Hindi eksaktong relief, pero posibilidad. Pagkakataon na maging taong karapat-dapat respetuhin. 21 days para patunayan na kaya kong magbago. Buhay para kitain muli ang nawala ko. Binuksan ko ang laptop at nagsimulang maghanap ng trabaho sa Maynila. Bawat entry-level position ay nakakatakot sa taong hindi pa talaga nagtrabaho, pero nakakatakot ay mas mabuti kaysa imposible. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, magkakaroon ako ng kikitaing sarili ko. Sa wakas, nagsisimula na ang tunay na edukasyon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakikalmahan ang video, isubscribe ang channel, at ibahagi ang inyong impressions sa comments. Para marinig ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.